Hi boss, can I have one medium half and one carnivore and English muffin? Ingatan mo. Sana kuya walang babangga sa akin. Oo. Ingatan mo lang. Kamusta ba kaya John? Ito mo okay lang. Meron pang kondito ah. Ano? Ano yan yung sa tagiliran niya? Sensor, yung ilaw? Camera kuya. Ay, camera? Oo. Oo. Good. Linis-linis na, no? Matipid ba yan? Matipid? Electric yan, di ba? Oo. Electric? Mas matipid kuya kaysa sa gas. Mas matipid. Oo. Yan, par. Bakit ganun yung sirena niya? Iba. Ha? Iba yung sirena niya, ano? Ay, Kala ko babagsakan tayong bomba eh. parang alarm sa Saudi. Pag may bomba, di ba? Yung alarm sa Saudi, ganyan eh. Takbuhan kami ha. Namatay na pala si Frankie, ano? Oo kuya. Hindi man lang na-viewing. Kasi sabi ko, La pera. hindi ko na bensura. Ayan. Sabi ko kay Nieves, ganda ng viewing. Sabi ko, hindi nga kuya. Sabi niya. Mahal, sabi niya. Oo kuya. Ha? Mahal tas walang pera, di ba? Hmm. Kaya nang mahirap. Pag wala tayong insurance dito. Ha? Mahirap pag wala insurance. So, dapat may insurance lang. Maski pang living lang sa'yo, di ba? Oo. Para man lang makapagpaalam sa mga kaibigan mo. Sabi ko diyan sa kumato, hindi man lang inisip. Ilang taon na sila rito sa Canada, di ba? Pinabayaan nila. Maski 20 lang. Oo. Para mayroong kung Meron ka kahit paano, tsaka meron sila kahit konting-konti, no? Hindi mahirapan yung maiwan mo. Yun ang importante ron eh. Oo. Hindi na may stress. Kaya dato yun si Frankie. Ilan taon ka na ba kayo, John? 72 ko na. Mga abot ka pang mga 110. Daya ko na rin. Bakit? Mga 86, okay lang. 86? Oo. Gaya mo ng ano? Ha? Oo, 100. Sarado. Kung bigyan ka ako ng Panginoong Diyos na pero ayaw ko. Iiwas ka lang sa papaitan. Aray ko. Iiwas ka lang sa papaitan. Masarap eh. Papaitan, puta. Masarap ang bawal. Oo. Papaitan mga dinuguan. Ay siya. Pero hindi na ako kumakain. So? Mula nung hindi ako makalakad. Mula na hospital ka? Yung huling ospital ko, Oo. hindi ako makalakad. Isang buwan. Ay, mula talaga umiyak ako na umiyak. Oo. Talagang pag magaling na ako, sabi ko talagang ayaw ko ng tikman. Hindi na ako tumikim. Ang kinakain ko na lang yung pag talagang matigas ang ulo ko. Tuyo. Ganyan ako ng tuyo, tapos yung isang katiting, isang plato na yun. Kaya mo, sasabit mo lang, amoy-amoy mo. Susubo. Pero sabay tulog. Sabi ko sa katakawan nung araw yan. Kasi nung bata pa ako, yung atay, dudukutin ng lolo ko yung sa baboy. Sasaw lang namin sa anong tawag nun, yung suka. Tapos magpupulutan sila, magpupulutan din ako. Hindi niluluto? Sarap yan. Ah? Pati dugo, iniinom nila. Oh! Di, punta din ako inom din ako. Masarap pala. Masarap yung hindi pa nahanginan. Oo. Na dugo. Manamis na malinamnam.
Mahirap yun ah. Pero ang iniwasan ko yung maalat. Wala kakwentuhan natin yung mga dre. Papahitan. Wow. Kakwentuhan Hello. natin si Kuya Jun. Hello. Ganyan na ang usong kwentuhan ngayon. Ah, Ganito na yung usong kwentuhan. ayan. Ano na pala ngayon mga dre, no? 9:30, papasok pa lang ako sa trabaho kasi alas 10 Saan ka pasok ba ko kaya. papasok? Dito kaya sa school, At saka, sa eskwelahan. Oo. Ingat ka ha. Okay Kuya Jun. Ingat din kuya. Saka ingatan mo rin yan. Uy, may gas-gas oh. Wala, ano lang yan. Ha? Wala yan Kuya Jun, pabayaan mo na yan. Pinupunasan ni Kuya Jun eh. Ingat Kuya Jun ha. Ingat Okay, ha. okay. Sige. Luwag-luwag pa lang nito. Medyo may kaluwagan. Oo. Kaya okay kuya. O sige Kuya Jun. Okay, ingat. Ingat. Okay. Okay. Dito pag ang bangkay merong viewing, mas mahal. Pag open casket ka, mas mahal 'yun mga dre, no? So ang pinakamurang option dito is yung incinerate ka. Anong tawag doon? Yung susunugin ka mga dre, no? Yun ang pinakamurang option. At yun nga nangyari yun kasi pag wala kang insurance, burden dito mga dre, no? Yun nga yung sabi ni Kuya Jun na kahit man lang sana pampalibing mo, kumuha ka ng insurance nang sa ganun hindi na pasanin pa ng mga pamilyang may iwanan mo, 'di ba? Kasi nga nagluluksa na sila tapos gagastos pa sila o mangungutang pa, 'di ba? Para sa pampalibing mo. Kaya mas maganda na kumuha ka ng insurance kahit mga 10,000 or 20,000. Yung ganun mga dre, no? Kasi yung iba nga siguro meron sila nung simula, especially yung term mga dre, no? Yung term na insurance, let's say pag natapos yung term mo tapos buhay ka pa, tapos may katandaan ka na, pag nag-renew ka mas mahal na yon. Yung iba kung walang trabaho, hindi na nila itutuloy, no? Kasi imagine kung magbabayad ka sa insurance ng $200 or $300, wala kang trabaho, so paano mo masusustain yun? 'Di ba? Kaya yung iba mga dre, no, siguro napapabayaan na yung insurance, hindi na pinagpapatuloy. Sa bagay ngayon maganda na yung mga insurance dahil nga I think pwede nang parang i-invest mo in a way kaya tutubo at pwede kang makapag-loan yata, no? Pwede mong i-loan yun at a certain time pag nakapaghulog ka na ng sapat. But anyway, ang lesson mga dre, no, is kumuha kayo ng insurance kahit papano, nang sa ganon maprotektahan nyo yung mga taong malalapit sa inyo pagdating sa finances mga dre, no? Uwian mga dre. Ang oras ay 8:27. Pumasok ako ng oras ba ako pumasok? Mag-aalas 10 mga dre, no? Tapos may event nga kasi kaya yun, parang overtime ako ng 2 oras. At ngayon uwian na dahil bukas ang pasok ay 7:30. Ganitong panahon medyo busy na kami yan, no? Lalo na pagdating ng June kasi yan na yung graduation month mga dre, no? Kaya marami ng event niyan, marami ng overtime, di ba? Pagtapos ng napakahabang panahon na mukhang lalagyan na nila ng tiles to after 3 years yata mga dre, no? 3 o 4 years lalagyan na nila ng tiles. Sa plaza pala to mga dre, no? Dito ako dati nagtatrabaho bago ako nagtrabaho sa school. Sa mga bago po sa channel na nakakapanood sa akin. At I think tumaya ako ng loto nung nakaraang araw mga dre, no? Baka sakali uwian na pag tumama di ba? Most of the time you lose some. Can I have 1 Lotto Max and 1 649 please? Yes ma'am. I wish, I hope. Oh yeah, I hope I will win. Sana magdilang anghel, di ba?
tumaya ako ng dalawa mga dre, no? Bali, $5 each. Magkano yung ano? Itong 649, 16 million mga dre, no? Yung Lotto Max, hindi ko lang alam. 40 million na agad yung Lotto Max, oh. Yun, no? Anyway, hopefully mga dre, no? Let's see. So, sumadya ako rito para sa ano? Sa Putin. Bili tayo ng makakain dito. Meron dalawang bagong restaurant dito mga dre, no? Eto, biryani. Subukan ko yan. Tapos yung isa, hindi ko alam kung ano eh, nasa kanto. May nagsarado ron. Oh, sorry. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks. Subukan ko yung biryani. Baka masarap mga dre, no? Medyo namimiss ko na rin yan eh. Tagal-tagal na ako hindi nakakain yan. Sabi ko mga dre, mukhang nadali ako. Kasi nagulat ako nung nagsandok siya. Mamaya papaliwanag ko sa inyo mga dre, no? Nung nagsandok kasi siya, nakahula yung chicken tsaka yung kanin. Tsaka yung kanin niya puro puti. Nasanay ako makita na pag bumili ako ng biryani rice is kasama yung chicken sa kanin mga dre, no? Tsaka yung mga spices, may spices yung kanin eh. Kalahok nung pagluluto nila. Pero eto, parang ano lang, yung normal na pagluluto ng kanin lang yung ginawa. Nakahiwala yung chicken. Kaya, nagulat ako ah. Ina-expect ko mga treno, authentic eh. Anyway, I think authentic naman kasi Indian yung nagluluto mga treno. Yung nagtitinda pala. India yung may-ari. Let's see, tingnan natin kung gaano kasarap. Sabi niya, ano to eh, premium rice eh. Kaya, let's see, medyo may kamahalan eh. Kulang-kulang $18, no? Ito yung ating biryani rice, mga treno. Ang presyo niya ay $17.19, including tax. Ito yung $17 ko, mga treno. Ito yung chicken niya. Parang, ano to? Ayan lang. Tapos ito yung kanin. Sinabawan niya lang mga dreno. Ito tatay. Nagpepera mo. Hoy, Friday mga dreno! Ayan na naman, umuulan na naman oh. Hanggang Sabado, hanggang Linggo yata. Tapos next week, pagka-Lunes, maganda na yung weather. Talagang nananadya mga din, no? Pag weekend talaga, yun ang hindi ka inaaman na panahon. No? Makapag-withdraw pala. As usual, pampalawagan, no? Friday pa lang pero mag-withdraw na. Yung box na yon, ilalagay ko yan dito. Tatakpan ko to. Hindi ko lang alam kung ano yung makukuberan to mga dre, no? Kasi nga, nung mga panahon na medyo mainit, nagre-radiate yung init dito, mararamdaman mo eh. Pag nag-ano ka rito, pag ginanon mo lang yung kamay mo, ramdam mo yung init. Kaya bumili ako noon, napanood ko sa YouTube, mukhang malaki yung may tutulong nun mga dre, no? Pag kainitan ng sobra. Tapos eto, talagang gusto ko sana mangyari rito. Talagang yung naigagalaw ba, maipapaling mo papunta rito, o kaya pag ganun, o kaya paano ba, pataas, may tataas mo o maibababa mo. Depende sa sinag ba ng araw mga dreno. Tsaka pag nandito ka kasi, pag nandito ka nakaganyan ka, diba? Nanonood ka, nakaganyan ka. So kung somehow maititilt mo siya pag ganito, medyo ang dating medyo personalized mga dreno. Mas masarap manood. Mas masarap manood ng YouTube. 'Di ba? Panis. Nakakatuwa naman. May nagtanong pala sa akin kanina mga dreno kung about sa pagbili ng Tesla. At
kagandahan kasi rito mga dreno, kumbaga hindi mo kailangan pumunta sa physical na dealership ng Tesla. Ang pag-order po ng sasakyan sa Tesla, online lang mga dreno. Punta ka lang sa website ng Tesla, ilalagay mo yung postal code nyo ron. Pagkatapos, pag tumingin ka ng inventory nila, nakalagay na yung mga sasakyan doon mga dreno, nakalagay yung sasakyan doon, nakalagay yung presyo. Tapos piliin mo lang kung ano yung sasakyan na gusto mo. Pagkatapos, pag napili mo na, tingnan mo lang yung kung magkano. Makikita mo rin doon mismo kung magkano yung magiging hulog mo. Approximately nakalagay na rin kung magkano yung interest. At pagkatapos, tama ba? Nakalagay ba yung interest? Basta mga dreno, pwede mong i-adjust. Kung gusto mong malaman kung magkano yung magiging monthly mo, depende sa kung ilang buwan yung gusto mong terms ng paghuhulog ng sasakyan, magre-reflect na doon mga dreno. At kanina nga, kumbaga, sa nagtanong, naipakita ko sa kanya na sabi niya magkano ba monthly? Sabi ko tingnan natin. Tinignan namin mga dreno, Model Y 2025. Tapos ang monthly is nasa 839 monthly yon mga dreno. Sabi ko sa kanya bababa pa yan kung gagawin mong bi-weekly, kasi nga mas maraming times ka na magbabayad pag bi-weekly. So sabi ko pwedeng mga ano na lang yan, mga 800 flat, more or less siguro ka ako kaysa sa 839. Hindi ko na sabi sa kanya na ang terms ng 800 na yon is 9 years, kasi hanggang 9 years ka pwede magbayad sa Tesla mga dreno, yung installment nila sa sasakyan. Hindi ko na nabanggit sa kanya yun, napakahalaga nun. Kung gusto nyo kumuha ng Tesla mga dreno, may referral code ako, message lang kayo, bibigay ko sa inyo yon, magkakaroon kayo, magkakaroon tayong dalawa, parang ganun ang sistema mga dreno, referral code kung gusto nyo bumili rin. So yun ang kagandahan sa Tesla mga dreno. Gusto ko yung experience ng pagbili sa Tesla, kasi nga hindi ko kailangang makipag-deal sa mga salesman mga dreno, na alam naman natin na minsan hindi sila ganun ka-honest sa atin, at alam naman natin na sa maraming pagkakataon is ang dami nilang ibebenta sa'yo na halos hindi mo naman kailangan, di ba? Kumbaga, yung experience ng pagbili ng sasakyan o pag-utang ng sasakyan, para sa akin hindi ganun kaaya-aya mga dreno pag nakikipag-deal ako doon sa mga sales representative. Pasubali lang po, kumbaga pasintabi sa inyo. Para sa akin lang naman yun. Kaya nung bumili ako sa Tesla mga dreno, kumbaga natuwa ako sa experience, kasi parang parang umu-order ka lang ng pizza di ba? Yung ganun. Tapos ang pinakamaganda pa rin sa lahat is hindi sila nagpapatong sa interest na ibinibigay ng bangko. Kasi po, kung hindi nyo po alam, at pag kumuha po kayo ng sasakyan sa mga dealership, syempre i-apply po nila kayo ng mga ng loan sa bangko. Hindi nyo naman po alam kung magkano talaga yung interest rate na ibinigay ng bangko. Mas madalas po pinapatungan po talaga yon ng mga dealership. I think pwede nyo pong itanong sa kanila yon kung magkano yung binigay na loan, nang sa ganun malaman nyo rin po kung magkano yung ipinatong nila. Kailan ko lang po nalaman yan mga dreno, yung mga ganyang bagay, kakapanood sa YouTube. Medyo nagkaroon po ako ng idea kung paano ba tama na kumuha ng sasakyan, tsaka yung mga impormasyon na dapat mong alamin. Yun? Can I talk? Starbucks. Paka-importante yan Starbucks tayo. Nakapasok na ako dun lumabas ako. Bakit? Isip ko Starbucks. Yeah. Okay. Mainit naman masyado dito sa loob. Kasi nilalamig ako. Mas gusto ko pa dito sa loob ng sasakyan kaysa dun sa Saan? kaysa sa Tim Hortons. Bakit sa Tim Hortons? Ang init dito sa sasakyan talagang parang nasa kwarto mo. Relax na relax. Ngayon medyo nasasanay na ako dito sa pagdadrive nito mga dreno. Parang kampante na ako. Yung somehow, alam mo yun, parang kabisado ko na siya ng konti. Kasi nga ito yung one pedal driving na sinasabi nila mga dreno, hindi mo kailangan mag-brake. Once na itinaas mo yung yung paa mo sa silinyador, hihinto yung sasakyan mo. Magbabagal siya o hihinto siya.
Yung ganon, so kailangan mo ng kumbaga kailangan mo ng ilang panahon para kahit paano talagang makabisado mo ba, makasanayan yung tamang term. Tamang tama to, itong sasakyan na to mga Andre, no? Sa mga short driving talaga, yung city driving, yung katulad dito sa amin, yung pakunti-kunti lang yung pupuntahan mo, magkakadikit, di ba? Okay, yung trabaho mo, yung ganon. Talagang eto yung magandang sasakyan mga Andre, no? Sa long driving hindi ko pa masyadong naranasan yung inconvenience niya. Kasi nung nagpunta kami ng Ottawa, para sa akin okay naman siya mga Andre, no? Okay lang siya yung ganong Saan ka pupunta? ihinto ka tapos magcha-charge ka. Sabi mo Starbucks? Yeah. Okay. Dikari ka pa. Hindi akong didikari dito. Ito lang yung daanan papunta sa Starbucks. So hindi ko kailangan magpunta sa Dikari. Dito ako kakanan. Ano na ba itong mga sold out na ba yung mga condo na yan? Ewan ko siguro. Ewan. Alam mo rin na sa ka lang. Kaya, yan yung hotel, diba? Wala, walang parking. Dito. Parking. Yan na ang parking nila. Yan sa mga yan. Okay, ingat ka sa pagbaba. Tingnan mo muna kung may Ano sa'yo? Wala, eto may kape ako eh. Okay. Ano ba yan? Frappe ang kukunin ko. Yung binili ko palang kagabi, mga Andre, no? Ano ba tawag dito? Yung biryani. Lugi siya $17 mga Andre. Masarap sana siya, kaya lang lugi ka, isang pirasong manok. Tapos kanin, tapos yun lang, di ba? Parang $17. Seryoso ka ba rito? Isang oras sa trabaho na to, ah.